Magandang hapon mga kapamilya. Ngayong ika-28 ng Hulyo, haharap muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mag-ulat sa bayan at ilatag ang mga nagawa ng kanyang administrasyon. Nalampasan na niya ang unang 3 taon bilang Pangulo. At ngayon, malalaman natin ang mga nais pa niyang tutukan sa nalalabing panahon ng kanyang panunungkulan. Ako po si Alvin El Chico. At ako naman si Karen Davila. Ito po ang ABS-CBN Special Coverage ng State of the Nation Address 2025. Makakasama natin live sa ating special coverage si Adrian Ayalin para sa pinakauling pangyayari sa Batasang Pambansa. Adrian, anong oras inaasahang darating ang Pangulo? Magandang araw mga kapuso! Sama-sama po nating saksihan ngayong hapon ang ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Buong puwersang nakatutok ang GMA Integrated News para ihatid ang pinakasiriwang balita kaugnay sa mahalagang araw na ito. Ang bagong Pilipinas ay isang pangakong ginagawa nating totoo araw-araw. Kailanman hindi tayo uurong sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Kung bigas naman ang pag-uusapan, natupad na po ang MSRP. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. The state of the nation is sound. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang sandali na lamang, mapapakinggan po natin ang ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako po si Ed Lingao. At ako naman si Edson Guido. Hihimayin natin ang bawat numero sa likod ng mga pangako ng Pangulo. At ako naman po si Cheryl Cosim. Matapos ang 4 na taon, kumusta na nga ba ang taong bayan? Samahan niyo kami sa pag-ulat ng Estado ng Bansa 2025. A News 5 special coverage. Buong bansa nakaabang ngayong malapit na magsimula ang ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kamusta po natin si Maricel Halili live mula sa Batasang Pambansa. Mase, anong latest dyan? Meron bang mga early birds? Magandang hapon bayan at ngayong araw ay ating matutunghayan ang pinakahihintay na ika-4 na SONA State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand
Romualdez Marcos Jr. Ako po si Aljo Bendijo. Pakiabangan ang mga pangunahing impormasyon na aming ibabahagi, maging ang mga kaganapan na dapat malaman ng buong sambayanan sa magiging talumpati ng Pangulo maya-maya lamang. Ako po si Angelique Lazo. Sabay-sabay nating saksihan at pakinggang muli ang ulat ng Pangulo sa Bayan sa kanyang ika-4 na taon ng panunungkulan sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Magandang hapon na Asek Joey and Jake. Magandang hapon. At napakaganda ng panahon dito po sa Batasang Pambansa. Haharap sa sambayan ng Pilipino si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address. Sama-sama po nating alamin ang estado ng ating bansa dito sa Net25 Special Coverage sa ika-4 na sona ng Pangulo. Magandang hapon, ako po si Nelson Lubao. Sabay-sabay nating susubaybayan ang mga bagong direksyon, plano at pananaw ng Pangulo para sa kinabukasan ng bansa. At hinding himayin ang mga pangako at mga naisakatuparang pangako ng Pangulo. Ako po si GEN, Jen Subardiaga. Magandang hapon mga kasangbahay, araw na naman ng SONA, araw ng pag-asa para sa mga Pilipino. Sama-sama nating tutukan ang mga sasabihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA o State of the Nation Address. Ito ang UNTV Special SONA 2025 coverage. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad at ang UNTV Radio. Mapapanood rin tayo ng live sa ating social media accounts sa YouTube at Facebook. TV Radio. TV Radio. TV Radio. President of the Republic of the Philippines. SONA 2025. Para sa mga pangunahing balita ngayong hapon. Korte Suprema tinawag na tuta ng Duterte ni Anti-Poverty Czar Larry Gadon. Justice Mariflor Punzalan Castillo itinalagang acting ombudsman ni PBBM. Mga mambabatas ng Albay umaasa ng mas malawak na suporta sa transportasyon at agrikultura sa SONA. At taong bayan, inaabangan na ang ika-4 na SONA ni PBBM. Magandang hapon po Pilipinas. Silang sandali na lamang ay mag-uumpisa na ang inaabangan na ika-4 na State of the Nation Address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang special programming ng Zoe Broadcasting Network Incorporated Live TV Radio para sa SONA 2025. Para sa detalye ng mga balita, SONA 2025. Nanawagan ang Greenpeace Philippines kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Good afternoon, I'm Pinky Webb. You're watching SONA 2025, the nation's agenda, a special coverage of the Billionario News Channel. In less than an hour, President Bongbong Marcos is expected to deliver his 4th State of the Nation address at the Batasang Pambansa. Joining us on the ground
are our reporters from in and around the metro. We have Andrea Salve and Joash Balimban along Commonwealth Avenue in Quezon City for the pro and anti-government protests. Pierre Pastor is at the EDSA People Power Monument while Paulo Barcelon is in Manila. Inside the Batasan complex, we have Dexter Ganibe and Mavic Trinidad. The business community is all ears for the President's SONA. We have our business correspondent Sujin Kim at the Philippine Chamber of Commerce and Industry in Taguig City. Sujin, go ahead. Good afternoon, I'm Ces Orenia Drilon. And I'm Regina Lay. We are bringing you live reports and analysis from Batasan Pambansa in the next 3 hours. This is the One News special coverage on the 4th State of the Nation address of President Bongbong Marcos. Na nandito tayo para maglingkod, buong dangal, buong puso, at buong katapatan para sa ating minamahal na inang bayan. With humility in my heart and a deep sense of duty, I rise today to accept the renewed trust you have given me to serve once again as your Speaker. So did you get surprised at the events this morning? You mean the voting? Yes. No, it didn't come as a surprise, no? Yeah, basically we knew that was going to happen. Yeah. So, 3 taon na ang lumipas. At ayon sa Malacanang, marami na ang naumpisahan sa mga pangakong binitawan ng Pangulo. 20 peso rice is here to stay. We're launching a pilot of our automated fare collection system. Fast, reliable internet should not be a luxury. It should be a basic service. Pero sa kabila ng mga ito, tila mabigat pa rin ang pasanin ng taong bayan. Dagdagan pa ng epekto ng mga nangyayari sa labas ng bansa, nadama ng mga Pilipino rito at abroad. Pinakita na yung mga picture na yung mga hotel nila binomba. Mahal ng pamasahe, ng bilihin po, kaya try ko na lang po mag-abroad muna. Maraming bulon sa gambling kasi it's very accessible. Puninervous na po sa pagtaas ng tubig, hindi naman namin akalain. Ngayong nasa kalagitnaan na ng kanyang termino, tila hindi na sapat ang pag-asa sa mga pangako. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. State of the nation is dire, it is sad, and for me personally, it is frustrating. Dahil sa nalalabing 3 taon, inaabangan ng bawat Pilipino kung matutupad na nga ba ang bagong Pilipinas. Magandang hapon, ako si Mencio Macapagal at ito ang Newswatch Plus Pre-SONA Special 2025. Sa ika-4 na State of the Nation Address ng Pangulo, muli kaming nakatutok sa batasan, sa lansangan at online para masundan ang pulso ng bayan. Si Tristan Nadalo nakasunod kay Pangulong Bongbong Marcos mula sa Malacanang hanggang sa Batasang Pambansa. Si Amor Santos at Daniza Fernandez tinutukan ang pagbubukas ng 20th Congress. Habang si Lance Mexico nasa labas ng batasan para pakinggan ang mga hinaing at pagsuporta ng publiko sa Pangulo. At si Jello Mantaring nakabantay naman sa ating online community na pwedeng makisali sa usapan using the hashtag #SanaSaSONA. Kasama naman natin dito sa studio ang aming business news anchor, Lois Calderon, at political analyst, Dennis Coronacion. So magandang hapon sa inyong dalawa at maraming salamat for being here with us today. But dumako muna tayo sa Batasang Pambansa. You are seeing live pictures of the session hall. We are going to be showing that to you in just a little bit.
We're trying to get the connection up. So as you can see, marami-rami na ring mga tauhan, mga kongresista, senators are already in. Salud. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Pilipinas, ganap ng alas 3:10. The President's Agenda. The President's Agenda. Ang ika-4 na SONA at DZRH Special Coverage. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Congressman Dea Macalma. Ako po si Congresswoman. Attorney Cam. Ako po si Dea Macalma at magandang hapon po. At of course, bago natin balikan ang ating special coverage, Attorney, abay, i-congratulate muna natin ang dalawang leader ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ngayong araw po ay iuulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kalagayan ng ating bayan, ang mga tagumpay na ating nakamtan, mga hamon na patuloy nating hinaharap, at mga programa at layunin ng pamahalaan para sa susunod na taon at para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Ako si Nina Corpus. Ito ay hindi lamang ulat sa bayan ng Pangulo kundi isang pananagutan, isang pagkakataon para sa bawat mamamayan na marinig ang tinig ng liderato at makita ang direksyong tinatahak ng ating bayan. Sabay-sabay nating saksihan ang mahalagang ulat na ito para sa ating bansa at para sa bawat Pilipino. Ako si Jack Batallones. Live po tayo sa 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas, gayon din sa Signal TV Channel 31. Ating balikan ang mga pangako ng Pangulo at silipin ang hinaharap ng bayan. Ako po si Maan Macapagal. Maging mapanuri at maging bahagi ng pagkilos tungo sa isang mas maunlad na Pilipinas. Samahan niyo kami dito sa SONA ng Pangulo 2025. Ang pagbangon ng ating bayan ay magpapatuloy pa. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Kasama nating maghahatid ng mga pangyayari ngayong SONA ng Pangulo ang buong puwersa ng PRTV at FMR News correspondents. Ihahatid sa atin ang mga pangyayari mula sa Batasang Pambansa, FMR News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. at PRTV News Correspondent Zandro Ochona. Kasama rin natin magbabantay sa labas ng Batasang Pambansa sina PRTV News Correspondents Christian Bascones at Marie Ocampo. At mula naman sa mga probinsya, makasama rin natin si Clark Pasuit mula sa Cebu, Jam Nueva mula sa Iligan City, at mula sa Tacloban City, buong pwersa maghahatid ng balita sina Don Chu, Jay Barion, Dunkirk Riquez, at Sylvia Abadino. Okay, so mga partner, handa na ba? Yes, Excited partner. ba kayo? Welcome natin. Welcome natin. Maraming salamat. Ganun kalakas, ganun ka-special itong ano na to. Sinama natin ang isang Maan Macapagal. Maya Paldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po ang inyong lingkod, Jody Dizon Mercado. At ito ang ulat sa bayan, the CLTV 36 SONA 2025 Special Coverage. Live na live po tayong napapanood nationwide sa TV at sa social media pages ng CLTV 36 ngayong araw ng Lunes, July 28, para salubungin ang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sama-sama nating subaybayan ang mga kaganapan
bago ang kanyang talumpati. Pilipinas, sa ika-4 na taon ng kanyang panunungkulan, ating tututukan, pakikinggan at susuriin ang magiging ulat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa bayan. Sama-samang tunghayan ang State of the Nation Address. State of the Nation Address. SONA 2025. Kasama ang buong puwersa ng Radyo Pilipino Media Group sa paghahatid ng live coverage sa pangunguna ni Ben Paipon at Met Mignon. State of the Nation Address 2025. The Radio Filipino Special Coverage. Ano-ano nga bang mga pangako at plataforma ang natupad na at isa sa katuparan pa? State of the Nation Address. SONA 2025. State of the Nation Address. The Radio Filipino Special Coverage. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat all over the Philippines, sa buong kapuluan. And welcome now to the Radyo Pilipino Special Coverage ng SONA 2025 ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ben Paipon. Ako naman po ang inyong lingkod, Met Sanding Merion. Muli samahan niyo po kami dito sa ating The Radio Filipino Special Coverage. At yun nga, no, sabi nga ni Tata Ben, babantayan natin ang kaganapan ngayon sa Batasang Pambansa kaugnay sa SONA ng Pangulo.